Bago magmisa ay nagdarasal tayo para sa the big one, o paghahanda para sa the big one. Yung iba ay naging aware o natakot. Yung iba nga, bumili na ng helmet at flashlight sa Divisoria para kung ano man ang mangyari ay nakahanda. Ngunit ang iba ay dead ma lang. Kasi dami-dami ng lumaang mga kalamidad sa Pilipinas. Pero hanggang sa ngayon, buhay pa naman tayo. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon ay binanggit ng Panginoon kung ano ang mangyayari sa Israel o sa Jerusalem. At ang lahat ng sinabi niya ay nangyari. Nagiba ang templo. Ngayon ang templo sa Israel ay isang dingding na lamang, Western Wall o Wailing Wall. At ang paligid nito ay nagiba na maliban lamang sa ibang mga gusali, buildings o mga shops sa paligid ng Western Wall. Kaya ang mga tao ng kapanahunan ng ating Panginoon ay natakot o nabahala dahil sa kanyang sinabi. Ngunit iisa ang sagot ng Panginoon. Sa inyong pagtitiis ay tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng assurance o kasiguruhan na sa gitna ng mga nangyayari sa ating mundo, sa ating lipunan, sa ating simbahan, ay may pag-asa pa rin. Malaki pa rin ang chance na tatamuhin natin ang buhay na walang hanggan. Kaya ngayon, ang kinakailangan ay hindi lamang ang pagtitiis, pagbabagong buhay, kundi ang ating paninindigan. Dahil ang mga nakaraang Kristiyano ay nanindigan, tumayo, nagsakripisyo, nag-alay ng sarili para sa pananampalataya. Kaya marami tayong mga Kristiyano, marami tayong mga Katolikong martir dahil sa kanilang paninindigan para sa pananampalataya. Ngayong panahon ay patuloy tayong inaanyayahan na manindigan para sa bayan at para sa ating pananampalataya. Manatiling buhay at pumupukaw o napukaw na ang ating kalooban at ang ating pagkatao upang anuman ang mga nangyayari sa ating lipunan, ang simbahang Katoliko ay patuloy na gising at naninindigan at tumutugon sa mga hamon ng pananampalataya. Kaya, mga kapatid, gamitin natin ang ating pananampalataya upang maging matibay ang ating kalooban, ang ating pagkatao, at ang ating simbahan sa gitna ng mga nangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong manindigan para sa katotohanan at para sa kaayusan at kaunlaran ng ating bayan at ng ating pananampalataya. Ngayon ay pahayag